O sige mga tao, pakinggan nyo to. Ang Dinamarca magiging unang bansa sa Europa o kahit anong bansa sa bagay na yan na nag-iisip na ipagbawal ang Islamikong tawag sa pagdarasal dahil sa mga alalahanin tungkol sa Islamisasyon. Ang sobrang maawain na kaliwa ay agad nagsasabing Islamophobia. Ano raw masama sa Islamisasyon? Ganyan ang sinasabi ng mga tinatawag na useful idiots. Kaya hindi na natin kailangang bigyan sila ng kasiyahang isipin na pinag-iisipan o pinakikinggan natin ang mga alalahanin nila. Islamophobia man yan, rasismo o pagkamuhi. Ano mo itawag mo riyan? Wala kaming pakialam. Alam mo, kung ang ibig sabihin nito ay Islamisasyon ng ating bansa o lipunan, marahas natin itong dudurugin. Lahat ng hakbang na ito ay tama at magandang simula, pero isa-isa lang. Dito tayo magsimula. Kita natin na maraming bansang Europeo ang nagbawal ng burka at niqab sa iba't ibang paraan. Kailangan din natin itong gawin. Pagkatapos nito, dapat nating ipagbawal ang pagdarasal sa kalsada. Dapat din nating ipagbawal ang halal na pagkatay. Kaya, alam mo, kailangan nating gumawa ng sunod-sunod na hakbang para mapigilan ang Islamisasyon ng kanluran. Dapat lang ipagbawal ang tawag sa pagdarasal dahil napakapangit pakinggan. Hindi ito kasing himig o kasing ganda ng kampana ng simbahan na siyang paboritong argumento ng mga kaliwa at ng mga Muslim. Pinapayagan ninyo ang kampana ng simbahan. Bakit hindi ninyo pwedeng payagan ng Allah? Totoo, ipapakita ko sa iyo ang nangyayari sa UK. Halos sa lahat ng bansa sa kanluran, nagrereklamo sila laban sa pamahalaan ng Australia dahil gusto rin nilang payagan silang gawin ng pareho sa Australia. Sa Canberra, malapit nang sumuko ang mga traidor nating politiko sa kanilang gusto. Kaya tigilan mo na yan. Lumaban ka habang kaya pa. Manindigan ka habang kaya mo. Tingnan mo, ganito na ginagawa nila. Ganyan na ang New York City ngayon na Muslim ang alkalde. Heto ang kumot. Naririnig namin na naka-on na ito. Halika rito. Sa palagay ko, alisin na lang natin ang gamit sa Texas. Sa mga taong yon. Nakakahiyang mga pumayag dito. Dapat kayong mahiya, pati lahat ng dumadaan at hindi nababahala. Nakakahiya sila. Pero ganyan talaga sa New York. Hindi nag-iisa ang lungsod ng New York. Mas mabilis pa itong bumagsak kaysa London noon. Kung pag-uusapan ng London, ito ang silangang London. Di ba sabi ko sa'yo, ang sakit pakinggan? Ang pangit talaga. Kaya nga kinailangan kong i-mute ito. Nakakadiri lang talaga. Pangit talaga. Hindi talaga ito pinapayagan sa mga bansang Muslim. Marami ring Muslim countries ang tumatangi dito. Tingnan mo itong Britannikang babae. Sawang-sawa na siya sa pakikinig ng maruruming sigaw ng Allahu Akbar. Pakinggan mo ito. Ang mga Kristiyanong Ingles sa Leicester ay kailangang makinig sa panawagan ng Islamikong dasal 5 beses sa isang araw mula sa 70 iba't ibang mosque. Pakinggan mo ito. 70 iba't ibang mosque. Paano nangyari yon? Sinong pumayag? Mga tiwaling politiko ang may gawa? Isipin mong, marinig mo yan ng alas 5 ng umaga. Kaya saludo ako sa Denmark na nagsabing ipagbabawal na natin ito. Talagang umaasa ako na hindi sila mapipigilan. Pero malaki ang pag-asa ko rito dahil ang Denmark ay gumawa ng mga positibo at radikal na hakbang. Isa rin sila sa kaunting bansa sa Europa na nagsimulang magpa-deport ng iligal na migrante at ginawang hindi kanais-nais na destinasyon ng kanilang bansa para sa mga ito. Kaya bilang resulta, pumupunta sila sa mga kalapit na bansa. Sa tingin ko, Denmark ang nagsimulang kumpiskahin ng mga alahas ng mga dumarating na asylum seeker. At sinasabi nila, alam mo, kung nagdadala ka ng maraming pera at alahas, gagamitin namin yan para sa'yo, imbes na pabigatin ang aming mga nagbabayad ng buwis. Kaya nagpasimula yan ng debat sa UK, kung dapat ba silang ipagbawal o hindi. At tingnan mo ito. Itong Islamic scholar nito ay nagsabi talaga, oo. Dapat ding ipagbawal ng UK ang mga sigaw ng Allahu Akbar na ito. Nakakadirin mga sigaw. Ito na ang ikatlong pagtatangka ng gobyerno. Inanunsyo niya ang mga plano. Ipinagbawal ang Islamic na panawagan ng dasal 5 beses sa araw mula sa mga minaret, sinasabing parang suburb na ng Islamabad ang ilang bahagi ng Denmark. Ayon sa kanya, hindi dapat marinig sa bubong ng Denmark ang panawagan sa pandarasal.
Wala itong lugar sa Denmark at hindi ka dapat magduda kung nasa isang suburb ka ng Islamabad kapag naglalakad ka sa Denmark. Ayon sa kanya, unti-unting lumalaganap ang Islamisasyon sa Denmark at sakop na nito ang pampublikong espasyo. Anong opinion mo sa ginawa ng gobyerno ng Denmark? Logical naman yun. Wala naman sinasabi sa Islam na kailangan lakasan ng tunog ng tawag sa dasal. Makabagong pagbabago lang ito. Nung bago pa ang nakaraang siglo, walang pampalakas ng tunog. Kaya ang boses ay abot lang ng mga 100 metro. At hindi naman talaga yon nagdudulot ng malaking gulo. Ang punto ay nais ng mga Islamista at militansyang Muslim na ipataw ang kanilang maling pananaw ng Islam sa karamihan gamit ang makabagong teknolohiya at ideolohiya. Kaya't sinusuportahan ko ang ginagawa ng Ministro ng Imigrasyon ng Denmark at hihigit pa ako ron. Kailangan din nating gumawa ng katulad dito rito. Walang dahilan o pangangailangan para marinig ng iba, maliban sa Muslim, ang tawag sa panalangin. Yan ang una. Alam ko, nabagit mo rin ang digital na paraan. Alam mo, pwede mo namang marinig ang tawag sa panalangin sa iyong telepono. Tama. Kaya ito ay talagang isang indikasyon, Julia, na ang mga Muslim ay hindi maayos na nakikibagay sa bansang ito. Hindi lang ito tungkol sa pakikibagay. Ito ay pahayag. Alam mo ba kung bakit kapag nagdarasal ang mga Muslim sa mga kalsada, sa harap ng mga sikat na lugar tulad ng Trafalgar Square o Westminster Abbey, nagpapahayag sila? Isa itong pahayag ng dominasyon. Isa itong pahayag na nandito kami. Pigilan mo kami kung kaya mo. Ginagawa nila ito. Sinasadya nila yon. Tingnan mo. Ginagawa ng Muslim na ito yon sa Tower Bridge. Bakit nila ginagawa yon? Bakit nila ginagawa ito sa harap ng mga kilalang lugar? Gumagawa sila ng pahayag dahil ito ang iniutos sa kanila ng kanilang pinunong militar na nagpapanggap na propeta. Sinasamantala nila ang iyong pagiging mapagparaya. Pero hanggang kailan ba talaga? Ibig kong sabihin, siguradong darating ang panahon na kahit aso, kakagat din kapag patuloy mo itong pinapahirapan, kapag lagi mo itong binubugbog. Siguradong darating ang panahon na ganon. Pero malinaw naman, itong mga woke na kaliwang baliw, mas malala pa sila kaysa sa mga asong tinanggihan at pinabayaan. Mas malala pa sila kaysa doon. Patuloy pa rin silang nagpapakababa para sa kanila. Patuloy pa rin silang nagpapakababa para sa kanila. Nakakabaliw. Kung sila ay ganap na nakaangkop, ganap na naka-integrate, magiging maingat sila sa mga sensibilidad at damdamin ng nakararami. Sige, pero sandali lang. Maraming silo at ghetto at hindi nila alam ang iniisip ng karamihan. Sige, Totoo talaga yan. Paulit-ulit na natin yung nasabi nun. May mga lugar sa UK na sobrang dami ng mga Muslim. Mayroong buong henerasyon ng mga Muslim na lumaki na roon. At kaya napansin mo rin na may iba silang accent na hindi talaga nakikihalubilo sa mainstream na lipunang British. Nabubuhay sila sa sarili nilang maliit na mundo sa Birmingham, Manchester o saan man. Hindi sila nakikihalubilo at nagbubukas lang ng negosyo at pumapasok sa sariling mga paaralan at kolehiyo nila sa mga lugar na yon. Hindi talaga sila nakikisalamuha. Hindi sila nakikipag-ugnayan sa mga tao sa labas ng kanilang mundo. Na siyang tinutukoy niya kanina. Sabi niya, doon lang sila nakatira at wala silang alam sa totoong nangyayari sa labas ng mundo nila. Hinihintay ko yon. Mangyayari rin yon. Kailangan nating maniwala dito mga pare. Hindi ko gusto ang mga komento kapag nakikita kong sinasabi ng mga tao na tapos ng UK. Hindi ko gusto ang mga ganong komento. Kahit ako, naniniwala akong hindi ganoon ang sitwasyon. Kahit ganon, hindi tamang paraan yon para lumaban o hikayatin ang mga kasama. Ginamit ko lang ang salitang yan bilang talinghaga. maraming tao ang maaaring magsabi, teka lang muna, naririnig mo pa rin ang kampana ng simbahan. Ibig ko sabihin, masasabi ko talaga na ayan o, pumunta ka at magstay sa isang hotel sa probinsya sa napakagandang maliit na baryo na ito at pagkatapos ay magsisimula ng tumunog ang kampana ng simbahan. Diyos lang ang nakakaalam kung anong oras yun sa linggo ng umaga. Kung gusto mong magsimba bilang Kristiyano, okay lang. Pero kailangan mo ba talaga akong gisingin? May pinagkaiba ba? O baka dahil 5 beses ito sa isang araw at nasa isang bansa na walang konstitusyonal na kaugnayan sa Kristyanismo. Oo, tama ka. Ang kampana ng simbahan ay bahagi na ng lipunang ito bago pa dumating ang Islam. Bahagi ito ng kultura at kaugalian dito. Kung gusto nilang gawin ito ng alas 10 o alas 11 ng linggo ng umaga bilang Muslim,
ay wala akong problema doon. Ginagawa rin nila ito tuwing alas 10, 11 o 12 ng tanghali. At pasensya na, gaya ng sinabi ni Richard Dawkins, ang mga kampana ng simbahan ay nakapapawi. Maganda silang pakinggan. Hindi sila tunog na parang agresibong sigaw ng Allah. Hindi rin kami masisisi kung nagkaka-PTSD kami pag naririnig ang Allahu Akbar. Kasi madalas kasunod nito ang malakas na pagsabog at pagkakalat ng bahagi ng katawan. Kaya alam mo, mayroon kaming PTSD bilang lipunan, bilang kultura. Ayaw naming marinig ang mga sigaw ng Allahu Akbar. Tama ang sinabi mo, 5 beses sa isang araw ang dasal ng mga Muslim. Kapag may sound amplification, abot ang boses hanggang 3 kilometro. To echo Bakit kailangan maistorbo ang mga taong 2 milya layo mula sa mosque ng 5 beses araw-araw? Sinasabi mo ba na hindi ito isang bagay na sinasabi mo? Sinabi na namin na tiyak na hindi ito isang kinakailangan sa Islam. Sinasabi mo ba na ginagawa ito ng sinadya bilang isang uri ng militante? Halos pampulitikang kilos imbes na isang gawa ng, alam mo na, debosyong Islamiko. Bahagyang ganon. Ibig ko sabihin, malinaw na may elemento ng Islamikong ritual dito. Pero kung talagang ganap na silang bahagi ng ating lipunan, magiging alerto sila mulat sa nararamdaman ng karamihan tungkol dito. Halimbawa, ngayong tag-init, ang tawag sa dasal ay 4:00 ng madaling araw. O ibig kong sabihin, Kung hindi naman ako Muslim, bakit ako kailangan magising sa ingay na ito? Ibig mong sabihin, nangyayari ba talaga dito? Oo, nangyayari yon sa ilang lugar tulad ng Bradford, Oldham at Blackburn. Tayo ay magkalayo ng distrito. Ako sa Oxford. Hindi ko alam kung saan ka nakatira. Sige, so hindi mo naman naririnig yon. Pero nangyayari talaga yon. Nakapunta na ako sa mga lugar tulad ng Egypt kung saan naririnig mo yon. Kailangan kong maging tapat sa'yo. Nakakagulat talaga ang tunog para sa akin. At mahihirapan ako kung sa bayan ko maririnig yon. Babalikan kita. Kung ginagawa nila yon sa Ehipto, Saudi Arabia o Bangladesh, ayos lang kasi sila ang pangunahing reliyon doon. Dito, minorya kaming mga Muslim. Ngayon, 4 o 5% lang tayo ng populasyon. May karapatan ba tayong ipilit ang ating pagpapahalaga sa iba? mabuting Muslim siya. Gusto ko siya. Tingnan mo kapag may nagsasabi ng makatuwiran at may magandang punto. Bakit hindi ba napapansin ng mga Muslim na ang kanilang mga ginagawa ay nagdudulot ng masamang imahe sa Islam? Sa paningin ng mga hindi Muslim na nakatira sa kanilang mga bansa, sa kanilang sariling bayan? Kahit na iniisip mong matuwid ka, bakit mo ginagawa ito para lang inisin ng mga tao? Alam mo namang naiinis ang mga tao. Ano ang ginagawa nila? Ito ang ginagawa nila. Tingnan mo ito. Nagdadasal sa harap ng isang kanluranin. Tingnan mo ito. Bakit? Bakit kailangan mo pang pumunta doon? Sinadya nila yan. Ginagawa nila yan kahit saan. Kahit saan nila ginagawa yan. Dahil gusto nilang magbigay ng pahayag. Gustong-gusto nilang magbigay ng pahayag. Nandito kami. Pigilan nyo kami kung kaya nyo. Tingnan mo ito. Ito ang lungsod ng New York. ang mga Muslims na hindi nagsasabi na 8% square park. Tingnan mo. Sa palagay ko, tapos ng usapan. Kailangan natin ng maigpit na batas at simula ng pagbabawal sa kanila. Ito na. Ito ang ating demokratikong karapatan na humiling ng aksyong pampulitika. Ito ang ating demokratikong karapatan. Huwag mo hayaang diktahan ka ng iba. Karapatan natin ipaglaban ito at taliwas ito sa secular na katangian ng kanluraning liberal demokrasya. 95% ng mga tao. O ibig ko sabihin, o nga, Ganyan ang ginagawa ng maraming tao at ng mga Danes. Sana gawin din natin dito. Sa totoo lang, magsusulat ako ng liham sa Telegraph na yon. Ang galing. Para magsimula tayong magpasimula. abangan ko mabasa yan. Hindi pa talaga nila nagawa dati. Pero noong 2018, kasama ng maraming bansa sa Europa, kabilang ang France, ipinagbawal nila ang lahat ng uri ng pantakip sa mukha, relihiyoso man o hindi. Kaya kasama na rito ang burqa at niqab sa mga pampublikong lugar, lalo na sa mga universidad at paaralan. At yan, siguradong ipapatupad ko agad bukas. Aminin ko, nakakaramdam talaga ako ng matinding pagkasuklam kapag nakikita ko ang mga damit na yan. Ang burqa at hijab, ang pantakip sa mukha at sa buhok. Wala yan sa Quran. Damit lang yan. Pati ang hijab, pati ang mga scarf lang. Sige, mabilis lang. Ang hijab ay 8 beses binanggit sa Quran. Pero hindi ito tumutukoy sa buhok o babae. Ano nga ba ang ibig sabihin nito? Ito ay harang, kurtina, hadlang, partisyon o tagahati. Wala kaming pakialam. Hindi namin yan pinuproblema.
Wala kaming pakialam. Ayaw lang talaga namin yan. Ayaw namin sa pagpapalaganap ng Islam. Kung ibig sabihin ni Allah ay hijab, burka o niqab, hindi namin alam at wala kaming pakialam. Ang paniniwalang ang hijab ay pagtatakip ng buhok ay walang saysay. Ang kaugaliang ito ay mula sa Hudaismo bago pumasok sa Islam. Kinakailangan takpan ng mga babaeng Hudyo ang buhok nila ayon sa lumang tipan. At nung ang mga unang Hudyo ay nagbalik loob sa Islam o naging mga Muslim, dinala nila ang kaugaliang iyon sa Islam. Oo, napaka-interesante niyan. Ibig ko sabihin, muli, may ilan sa kanan na nananawagan para sa mga bagay na ito. Ibig ko sabihin, sinasabi ng mga tao na ang sinumang humihiling ng mga limitasyon ay sa paanuman ay racist. Nagkaroon kami ng alitan sa politika kamakailan tungkol kay Bridget Phillipson. Kamakailan, tinawag niyang racist si Nick Timothy, siya na Home Secretary, matapos itong sabiling tutol siya rito. Ang tinutulan niya ay ang pagdaraos ng malakihang pagdarasal ng mga Muslim sa Trafalgar Square. Tama ba siyang punahin yon? Hindi ako sigurado. Sa tingin ko, hindi dapat payagan ang mga Muslim na magdaos ng pampublikong pagtitipon kahit saan at kailan. Kailangan talaga nating isaalang-alang ang damdamin at emosyon ng nakararaming tao dito. Yun ang punto. Bakit kailangan kong hilahin at ilubog ang ilong sa putik? Sa tingin ko, kapag ang mga Muslim ay masyadong may pag-iisip na sila lang ang tama, masyadong nagtatangi, lalo lang itong nagdudulot ng mas maraming galit at antagonismo laban sa kanila. Sa tingin mo ba, yung mga Islamistang leader ng Islam na nagtutulak ng ganong klaseng siguro mas lantad na pampapahayag ng Islam sa publiko? May iba pa bang rason bukod sa simpleng pagbabahagi ng pananampalataya? Ibig ko sabihin, gusto nilang magpalaganap ng pananampalataya, pero sa tingin ko, ginagamit din nila ito sa politika. May political silang agenda. May mga tao na bukas na tinatalakay ang Islamikong Republika ng Britanya. Ako bilang Muslim, kapag nangyari ito, aalis ako dito. Ayokong mamuhay sa ilalim ng Sharia law o Muslim na pamahalaan. Anong gulo? Ano nagawa nila? Tignan mo ang Saudi Arabia, Iran, Afghanistan. Ehipto. Bakit hindi ito naging matagumpay? Bakit milyon-milyong Muslim ang nais pumunta sa UK at ipatupad ang Sharia? Kahangahang Gusto ko siya. Pero bakit Muslim pa siya? Dapat ex-Muslim na. Sa panayam na ito, natutunan ko na mahalagang marunong magbasa ng sitwasyon ang mga Muslim. Kung may nakakainis sa mga tao sa bansang tinitirhan nila, lalo na kung hindi nila orihinal na bansa, ilang beses ko nagsinabing bilang pakikisama, itigil na nila yon. Pero mas lalo pa silang lumalakas ang loob dahil dito. Yung mga woke na kaliwa tulad ng Gays for Gaza, sila pa ang nagpapalakas ng loob. Kaya tama lang na ipagbawal ng kanduran ang pagtawag sa panalangin. Dapat talaga ipagbawal. Kasunod yan ang burka, niqab, halal na paggatay at iba pa. Kung di pa rin sila matuto, ipagbawal pa ang mga relihiyosong gawain. Pasensya na, ayaw talaga namin. Hindi namin kailangan bigyan kayo ng dahilan kung bakit ayaw namin yan. Ayaw lang talaga namin. Umalis ka na.